Hindi lang daw simpleng pag-aayos o rehabilitasyon ang gagawin sa EDSA ayon mismo sa Department of Transportation. Ang tawag nga nila dyan ngayon, total rebuild. At para ibsan ang magiging epekto niyan sa daloy ng trapiko, pinagbigyan na ng Korte Suprema ang partial lifting sa no contact apprehension policy. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Nagkalat na ang mga karatulang ito sa iba't ibang bahagi ng EDSA. Warning yan sa mga motorista para paghandaan ng matinding traffic bunsod ng EDSA rehabilitation sa susunod na buwan. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, hindi ito simpleng road reblocking lang at paglalagay ng asfalto. Total rebuild. Babaguhin na natin ang EDSA. Mahirap siya habang ginagawa, magta-traffic, may perwisyo, pero pag natapos ito, talagang napakalaking ginawa nito para sa mga kababayan natin. Ayon sa MMDA, maglalatag ng detalyadong guidelines kaugnay sa mga alternatibong rutang pwedeng daanan ng mga maapektuhang motorista. Siyempre rin sa paghahanda sa EDSA rebuild ng DOTR at DPWH ay ang pagbabalik ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ito yung paggamit ng mga CCTV sa mga kalsada sa halip na traffic enforcer para sitahin ng mga traffic violator. Kanina, inanunsyo ng Korte Suprema ang paglift sa temporary restraining order para sa NCAP. Inilabas ang desisyon matapos maghain ng urgent motion ng MMDA at Office of the Solicitor General kaugnay ng TRO. Giit ng MMDA, sa pamamagitan ng NCAP ay mas epektibo raw nilang matutugunan ang pagbigat ng daloy ng trapiko sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Partikular pag nagsimula na ang malawakang pagsasaayos sa EDSA. May mga natuwa namang motorista sa balitang ito. Pwede, mas safe. Mas safe? Oo. Tsaka use kotong na rin sa mga sa mga enforcer na mas maganda kung direkta na sa government. Sa ngayon, kabilang sa mga tinukoy na lugar kung saan paiiralin muli ang NCAP ay ang EDSA at C5. Ayon sa SC, pwede na itong ipatupad ng MMDA sa lalong madaling panahon. Kung may NCAP na yung mga violators, hindi na namin kailangan parahin, magtalo, issuehan physically ng ticket, na habang ginagawa yon ay nakakaabala pa sa traffic. Pero ang ilang motorista, ayaw nang ibalik ang NCAP. Sa palagay ko, mas maganda po kung hindi na ibabalik yung NCAP. Siguro mas maganda kung personal na lang. Personal na lang na titikitan, gano'n. Mas maganda pa rin yung nakakausap tayo ng mga enforcer para pwede rin tayo makiusap sa kanila. Matatanda ang 3 petisyon ng inihain sa Korte Suprema para ipatigil ang NCAP dahil sa kabi-kabilang reklamo. Kabilang dyan ang pagpasa ng multa sa may-ari na sasakyan, imbes na sa pasaway na driver. Bukod sa NCAP, pinalutang din ang ideya na magkaroon ng odd-even scheme sa EDSA. Lahat ng ito, inaasahang mailalatag sa bubuuing traffic management plan ng MMDA bago umpisahan ng EDSA rebuild. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.